Lord, ang aming mga strength, Lord, but only to you, Lord, ang glorify you, Lord. And Lord, as we use this, Lord, yung mga gifts na pinigay mo sa amin, Panginoon, we pray, Panginoon, that it will only, Lord, honor your name. Lord, as we worship you today, Lord, with singing, with the word of God, we pray, Panginoon, that your Holy Spirit will speak to us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Our word to worship reading for today is taken from the book of Psalm 66 verse 1 and 2. Sumigaw sa gala ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibibigay. Awiran siya at walhakihin siya. Amen? Hallelujah! Tayong lahat ay sama-sama magpupuri sa ating Diyos na buhay. Sumaya
pray. Panginoon, tunay nga po na sa iyo ang lahat, Panginoon, kapulihan, nakakagilaan. Sa oras na ito, Panginoon, nais po namin balikin, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, O Diyos. Ang aming pagkasalamat, ang aming pag-abiga. Salamat sa panibagong araw na iyong pinagkaloob. Sa oras din na ito, Panginoon, nais po namin ipanalangin, iyan sa iyo ang aming bayan, Pilipinas, na iyong kaawaan, kawagan, Panginoon. Magkaroon po ng righteousness, O Lord. Magkaroon ng takot sa iyo. Ang lahat ng namumuno, mula doon sa Pangulo, hanggang sa pinakang maliit na barangay o Diyos o city. Nawa, Panginoon, ang aming bayan o Diyos ay kahabagan at kaawaan ninyo, Panginoon. Ang pilit ng tao, Panginoon, ang mga nahihirapan, Panginoon, ay yung dinggin. Ang paghingi ng justisya, Panginoon, ay yung kaya, Panginoon, dumaloy ang iyong katwiran, ang iyong justisya, O Diyos, sa ating bayan. Nawa, makita namin itong umuulan. Nawa, makita namin siya, Panginoon, nagaluyan, O Diyos, ng mabuting balita. Nagaluyan, Panginoon, ng mga missionary. Nagaluyan, Panginoon, ng mga magagawa mo, O Diyos. Panginoon, dinadalangin din namin ang Taiwan. Dalangin namin ang pananatili niyang payapa. Maunlad, Panginoon, at malaya. Dalangin namin ang iyong salita ay may pangaral patuloy sa bansa na ito. Sa mga pagkakaan at sa anumang lahi, Panginoon, ang iyong salita ay may pangaral. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga bansa, Panginoon, na may kaguluhan. Dalangin namin ang pagbubuo muli ng pagbuuan ng Nepal. Dalangin namin ang kapayapaan sa Middle East, sa Eastern Europe, O Lord. Dalangin namin, O Diyos, ang kapayapaan dito sa East Asia, Panginoon. Sa araw din na ito, Panginoon, nais po namin ipanalangin, mga kapatid na may mga panalangin. Sa anumang pangangailangan, O Diyos, kayo po ang lumutot. Sa mga nangangailangan ng panibagong trabaho, hanap buhay, kayo po ang Diyos na lumutot. Sa pangangailangan, Panginoon, ng sakit at mula sa sakit, Panginoon, dalangin, Panginoon, ang kagalingan mula sa Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa matagumpay na operasyon, Panginoon, ni Tatay Chavez, O Lord. Nagpapasalamat din kami sa matagumpay na operasyon, Panginoon, kay Dan, O Lord. Gaya ng panalangin niya na hindi po maging benign, Panginoon. Dalangin niya na maging benign, O Lord, yung kanyang ginagawa sa kanya. We pray, Lord, we agree, O Lord, sa panalangin. We also pray para kay Princess sa kanyang alaga, Panginoon, na nasa ospital ngayon. Patuloy ka, O Diyos, na lumalaw tumido sa buhay niya. At sa mga panalangin hindi po maiusal, dalangin namin ang patuloy niyong paggalaw at pagkilos. Dalangin namin na ang oras na ito, Panginoon, ng panambangan, ang iyong salita ay may pangaral ng malinaw. Ang banal na Espiritu ay kumilos sa amin, kailangan namin ng Panginoong Jesus. At patuloy ka, Panginoong, kumilos sa puso, sa buhay, ng bawat isa ng mga hinihingi ng mensahe. Sa iyo, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ko, Jesus. Amen.
please stand up. From the book of Acts. From the books of Acts, chapter 17, verse 1 to 9. Paul and Silas then traveled through the towns of Amphipolis and Apollonia, and came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As was Paul's custom, he went to the synagogue service, and for 3 Sabbaths in a row, he used the scriptures to reason with the people. He explained the prophecy and proof that the Messiah will suffer and rise from the dead. He said, "This Jesus I'm telling you about is the Messiah." Some of the Jews who listened were persuaded and joined Paul and Silas, along with many God-fearing great men and quite few prominent women. But some of the Jews were jealous, so they gathered some troublemakers from the marketplace to form a mob and start a riot. They attacked the home of Jason, searching for Paul and Silas, so they could drag them out to the crowd. Not finding them there, they dragged out Jason and some of the other believers instead, and took them before the city council. Paul and Silas have caused trouble all over the world, he shouted. And now they are here, disturbing our city too. And Jason has welcomed them into his home. They are all guilty of treason against Caesar, for they profess allegiance to another king named Jesus. The people of the city, as well as the city council, were thrown into turmoil for these reports. So the official forced Jason and the other believers to post them and then release them. This is the word of God. Amen. Good morning po sa ating lahat. Papunta na tayo sa exciting part ng Book of Acts. Ito yung paano ang gospel ay lumaganap. Dalangin natin na sa ating kapanahunan, tayo po ay magamit ng Panginoon sa mas malalawakang pagkilos niya. Napakaikli na lang ng panahon, yung mga nangyari, yung mga nakikita natin, ito lamang ay palatandaan ng malapit na pagdating ng Panginoon. Kung nung panahon nila, almost 2,000 years ago, ang nasabi na malapit na ang Panginoon, ay mas malapit na po ang Panginoon sa atin. No? Malapit na nga po by 2033, yung celebration ng 2,000 years ng pagkatatag ng Church of Christ, no? Ng Iglesia ng ating Panginoon Jesus. So, tingnan po natin ito. Dadalo po tayo sa Acts 17. Yung buwan po ng Acts 17, ay ito po ay tumutukoy nung mula doon sa Philippi, no? Tinalakay natin yung last week sa Acts 16. Mula doon, sila po ay pumunta, yung team ni Paul ay pumunta sa tatlong Greek city. Yung po yung Thessalonica. Ang Thessalonica po, siya po ay sentro ng komersyo. No? So, siya po ay isang metropolitan na matatawag po natin. Pagka-sentro ng komersyo, marami ang negosyante, marami ang dumadayo. At ito po ay tinatawag ng strategic city kasi hindi lang siya sentro ng komersyo, kundi siya po ay
ng Macedonia. No? At nandun sila ay nangaral, at pagkatapos nyon, sila ay hinaras. No? Alam niyo po, itong week na ito ay may nangyari doon sa Amerika na yung isang nangaral ay binaril. No? Ayun naman ay maraming dahilan na bagay, hindi lamang dahil siya ay mangaral. Siguro maaaring epektibo siya, siya ay binaril. Okay. So pagkatapos na mangaral sila Paul, sila po ay pumunta sa Berea. Pagdating doon sa Berea, sila naman po ay nakakita ng mga tao na talagang gustong makinig ng mensahe at pinag-aaralan yung scriptures, no? So, meron na namang grupo ng Hudyo na nais ng saktan, kaya umalis sila pumunta sa Athens. Kaya kung nasa Athens na sila, nakakita naman sila ng mga tao na nahilig magtungkol upang pag-usapan ang latest news, no? Yung latest na kaisipan, no? Yan. Yung mga updated. Sino sa inyo updated? Yan. Nandun sila, pinag-usapan nila yun doon sa Marshfield. Doon nakipag-usap si Paul. Okay? Binahagi niya yung pagbubuo sa Diyos at sa nalalapit na paghukom at ang pagkabuhay muli ni Kristo Jesus. No? At kahit doon, yung iba na inalas ka sila, meron iba na curious, meron iba na naniniwala. So medyo tingnan mo natin itong paano yung communicating the gospel, yung mga element niyon. So titingnan po natin ito sa Acts 17, may makita tayo dyan na hints ng methodology nila, ng content, yung mga response, at impact. No? Okay. At punta tayo doon sa methods or yung approaches in communicating the gospel. Isa-isahin po natin yung makikita natin dito sa Acts 17. Una, doon sa 17, verse 1 to 3, kasama doon sa binasa kanina, ang sabi doon, when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came through Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As his custom was, open in the synagogue and on 3 Sabbath days. At Linggo, siya po ay nag-reason with them from the scriptures, explaining and proving that the Christ had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Christ. So dito nakikita pa rin natin si Paul, yung talagang pagnanasa niya na yung mga Hudyo ay makilala sa Panginoon. No? Now remember, yung doon sa 16, nakikita pa rin natin doon si Paul na ang pangunahin na naman niya gusto talaga ay balikan yung mga una nilang churches. Pero dahil nga doon sa Macedonian Paul, doon sa vision na yun, nagdito sila, nagkaroon ng ibang pupuntahan at napunta na sila doon sa Macedonia. Mula doon ay makikita natin yung pagkilos ng Panginoon, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Gentiles na katulad natin, yung mga hindi Hudyo. Dito pa rin sa Thessalonica, ang una niya talagang pinupuntahan ay mga sinagogue, no? Si Paul. Though, pagka inaral natin, ang talagang hiling ng Lord sa kanya ay outside doon sa mga Hudyo. Dahil tuwing pupunta sa mga lugar, ang mga Hudyo rin ang gumagawa ng hindi mainam sa kanya. No? So, tatlong bagay na ginagawa. He reasoned, then he explained, then he proved. No? Nakikipag-usap siya, nakikipagkalastasan,
at ine-explain niya bakit si Jesus Christ yung Messiah. And then, binabalikan nila yung Old Testament. Noong panahon na ito, ay wala pang New Testament. Doon sa Old Testament, doon ipinakikilala ni Paul si Jesus as the Messiah. So, yun yung unang method. Ano pa yung nakikita natin method ni Paul? Okay, sabi sa 16:17, while Paul was waiting for them in Athens, ito na yun, nasa Athens na sila, sa ikatlong city. He was greatly distressed to see that the city was full of idols. So he reasoned in the synagogue with the Jews and the God-fearing Greeks, as well as in the marketplace, day by day with those who happened to be there. So, makikita natin dito, pumupunta si Paul kung nasaan yung mga tao. Nakikipag-reason siya. Ano yung kaibahan nito? Yung kaibahan ng pakikipag-reason, makikita ko natin ito, hindi lang siya tatayo at mangangaral, no? Kung may makinig o wala, ay bahala na. Hindi, reasoning ay nakikipag-engage siya sa dialogue, nakikipag-usap. Yun yung makikita natin kaparaanan ni Paul. Yun ay isang bagay na mainam, no? Kasi pagka sinasabi natin reasoning, may mga pagkakataon na pinakikinggan mo yung kabilang panig. At yun yung palitan ng reason. No? Napaka-ilan yun. Nakikita natin dito si Paul, pumupunta sila kung nasaan yung mga tao. At kung nasaan yung mga tao, hindi lang sila tatayo ron, mga ngaral, kundi nakikipag-reason, nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan. So, makita ko natin yan. No? Okay. Pangatlo, nakikita ko natin. Nung naroon siya sa Athens, doon sa Areopagus, doon sa Mars Hill, makikita natin dito, si Paul, hindi lang niya sinabi, mamali yung paniniwala ninyo, mga ganyan kayo, magsisi kayo, walang gano'n. Tingnan mo natin ang pamamaraan niya. Men of Athens, I see that in every way you are very religious. I see that in every way you are very religious. No? I see that in every way you are very religious. Tingnan niyo mo. Hindi niya binakagat ang paniniwala nila. Ano? I-acknowledge niya na yung mga kausap niya ay very religious. Okay. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. Okay, tingnan mo natin. Si Paul ay napalayan para ipakilala ang Diyos. At humanap siya ng common. No? Yung bridge. Ano ba yung common sa atin? Ano yung common sa kanila? Naghahanap sila, no? O sila ay kumikilala sa isang unknown God. So itong mga tao nito, they have desire. They have desire to worship God. No? Hindi ko sabihin na ikaw lamang yung may hawak ng Biblia, yung mga taong walang hawak ay walang desire to worship God. Walang desire to know God. So dito makikita natin na humanap siya. Ano yung nakita niyang common ground? Yung desire ng mga tao na tuntunin, kilalanin ang God. So, pagkatapos nyo, makikita natin dito, now what you worship as something unknown, I'm going to proclaim to you. Now, hindi niya sinabi yung mali yung paniniwala ninyo. Ano? Bakit kaya gano'n? Ano pa ang gagawin natin? Anong gagawin? Ano ang magiging reaction ng isang tao kapag sinabi yung from the start, hindi naman kayo magkakilala, sabi, ay, yung ginagawa nito, ito tama. Ano kaya mangyayari? Siguro, dito nakikita mo natin, ang sabi niya, I'm going to proclaim to you yung sinasabi niyo ang mga God. Yun yung ginawa
entry point. At ganun din sa Panginoong Jesus. May tingnan natin ang Panginoong Jesus, kumuha siya ng common ground. Noong makita niya yung babae na Samaritana, ano yung common ground nila? Pareho silang naghahanap ng tubig. Tama? Nato sa well? Okay? Ano ang tema ng pag-uusap nila? Hindi niya sinabi, oh, alam mo, ikaw talaga, dami mong asawa. Hindi naman ng Panginoon Jesus. Alam niya naman from the start, di ba? Paano niya, no? Kaya nangyayari yan kasi ikaw ay may kakuhawan. Pagka tinikman mo itong tubig na ibinibigay ko, mawawala ang iyong uhaw. Ano yung common ground nila uhaw? Yung nandun sila sa well, pumupunta sila ron para sa inumin. So yung common ground nila, ang nasa isipan nila yung uhaw. At pinakilala ni Jesus, siya yung makapagbibigay ng lunas sa kauhawan ng tao, higit pa doon sa nagbibigay ng well. Kasi maaari kaya ganoon yung pamumuhay ng babae ay dahil may kauhawan siya sa pagmamahal. Nakuha mo natin? Hindi niya touch, pinakita niya yung option, merong better option. Ako, si Jesus Christ, pinoffer niya yung sarili. So, dito rin nakikita natin si Paul. May nire-recognize kayo yung unknown God, therefore ipakilala ko itong unknown God na nire-recognize kayo. At nakikita pa natin yan sa iba't ibang parte ng salita ng Diyos kung paano nagkakaroon ng point, no? Nagkakaroon ng bridge upang magpakilala yung kadakilaan ng Diyos. Okay. So, tingnan naman natin, doon sa Acts 17, yung content of the gospel. Ano ba yung naman ng gospel? Ano ba yung sinasabi ni Paul? No? Ano ba yung mga necessary subjects? Ano ba yung mga subjects doon? Substance. No? Once we share the good news. Ako na natin ito, na tayo, once we proclaim the good news, yung good news na yan dapat about Jesus Christ. Not about us, not about Philippine ministry, not about something. About Jesus Christ. No? Okay, nakakuha tayo ng bridge. Pero pagkatapos makuha yung bridge, papakilala mo yung end of the bridge is Jesus Christ. Sa Acts 17 verse 3, nung na sila ay nasa Thessalonica, ano ang pinoclaim ni Paul? Sabi ng, this Jesus I am proclaiming to you is the Christ. Kausap niya yung mga Hudyo ay naghahanap ng Messiah, yung common ground, yung Christ. No? Etong si Jesus, ito yung Messiah. Kaya yun yung pagpapakilala niya. Doon naman sa verse 18, okay, ito ay mga Grego, hindi ito mga Hudyo, may kita naman natin yung pagkakaiba ng kanyang proclamation. Hindi about Christ, hindi about Messiah. So pagkat ang mga Hudyo, sila ay nag-aanap ng Messiah. At itong mga Grego, naghahanap sila ng tunay na Diyos, naghahanap sila ng Diyos na magte-take care sa kanila afterlife. So nanatingin sila sa afterlife, at yung content, sabi, pinoproclaim pa rin niya si Jesus Christ. Sabi nyo, a group of Epicurean and Stoic philosophers began to dispute with him. Some of them asked, what is this babbler trying to say? Others remarked, he seems to be advocating for God. They said this because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection. Magkaiba, di ba? Sa una, among the Jews, ang pinakilala ni Jesus Christ, ang pinakilala ni Paul ay si Jesus ang Christ. No? Si Jesus ang Kristo. Bakit? Kasi yung mga Hudyo naghihintay ng Messiah, naghihintay ng Kristo. Doon sa mga
Grego, pinakilala ni Paul na si Jesus ay nabuhay muli. Bakit? Kasi ang kanilang consciousness, yung kanilang kaisipan ay yung kanilang afterlife. Yun yung concern nila eh. Hindi sila naghihintay ng Messiah. Ang naghihintay ng Messiah yung mga Hudyo. Ang mga Grego, yung panahon nito, ay naghihintay ng eternity o ano yung mangyayari or sa kanilang eternity. So, he proclaimed the good news. Yun yung content. The good news is Jesus Christ. Messiah for the Hudyo at siya yung may power sa life and death as the resurrected Christ para sa mga hindi Hudyo. Para sa atin, di ba? Okay. Pangalawa, nakikita namin content. He announced the demand of the gospel. Pagkatapos niya mailatag na si Jesus Christ yung Messiah o si Jesus Christ yung resurrection, hindi siya tumitigil doon. He announced, ano ba yung demand? He presented him as king. He presented him as Messiah. So itong bagong hari na ito, ano ba yung dinidemand? Sabi dito, verse 29, therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine is like gold, or silver, or stone, an image made by man's design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Lahat ng tao, sa lahat ng tao, ang pari sa Diyos. No? Merong panawagan ng repentance, merong sak na dinedemand. No? Hindi yung gospel po na walang elemento ng pagpapanumbalik, walang elemento ng pagsisisi sa kasalanan, ay half-baked pagka ito po ay tinutuloy natin. Merong pag-alis mula sa dilim papunta sa kaliwanagan. May repentance. Okay? Dito, makikita natin sa 1 Thessalonians 1 verse 9 yung nangyari. Na habang pinoproclaim nila, ang sabi lang, you turn to God from idols to serve the living and true God. No? Hindi siya isa lamang sa mga Diyos, iisang Diyos, mula doon sa maraming Diyos-Diyosan. At isa yun sa mga dapat na kalikuran ng isang tao na mananampalataya sa Panginoong Jesus. Pangatlo, na elemento, declare the coming judgment and resurrection of Christ. Bakit kaya? Kasi yung buhay natin, hindi lamang dito. Meron pa. Aharap tayo sa Diyos. No, mag-aharap. Pero yung temporary lang po ito. No, temporary lang po ito. Napakainam na makita natin lahat ng bagay dito sa lupa ay mawawala. Temporary lamang ito. Kaya tayo po ay naghahanda para sa pagharap sa Panginoon. Sabi doon sa verse 31, for He has set a day when He will judge the world with justice by the man. He has appointed, He has given proof of this to all men by raising Him from the dead. Kaya nga po, sa totoo lang, no, sa lahat ng nangyayari sa mundo, kung maipapangaral lamang yung buong gospel, no? Yung buong gospel, lalo na sa tinatawag na the only Christian nation in the Far East, Pilipinas. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari mula doon sa taas at sa baba na alam nila na lahat ay haharap sa Diyos? Magkakayang judgment. No? Na kahit makapagtago sila sa Congress, kahit makapagtago sila sa Senado, kahit makapagtago sila sa yung ICC na ginawa, kahit hindi makapagtago lahat, pero hindi ka pwede makapagtago sa Diyos. Walang makapagtago sa Diyos. Yung final judgment ay sa Panginoon. Haharap at haharap tayo sa Panginoon. Hindi
magliligtas sa atin, maliban lamang si Jesus. He will judge the world with justice. At tayo po, isang beses na naman tayo mamamatay. At pagkatapos nito, ayaw pagbuko. Malinaw po yun, mga kapatid. No, hindi pa pwede na sabihin ako, sige na. Ano na lang, siguro, kukubra na lang ng mga 1 billion para mag-donate ako sa Filipino Ministry ng 1 million, mag-donate ako doon sa University ng 1 million. Para last na, ipagdasal ako. Pag ako ay nawala, hindi ko pwede yun. It is appointed unto man once to die under death. Pwede ko na naman, baka mag-resurrect ako. Di ba? Papapanood ng mga Chinese movie, no? Na-resurrect ka, no? Yung mamamatay siya, tapos nag-work siya muli after 10 before 10 years na gawan. Hindi mo gano'n. Fantasy lang yan, mga kapatid. It is appointed for men to die once, but after this, is death. Okay. So, tingnan mo natin yung different responses to gospel proclamation. Hindi naman lahat ay natutuwa pag ipinapahayag ang katotohanan. No? Maaaring yun yung nakita natin itong last week, no? Last week ba yun? Oo, tama. Last week. Kasi ito yung first day. Tapos saan binalik yung isang preacher. Pero ang dami yung pinapatay at namamatay para sa gospel. Even now, sa iba-ibang bansa. Yun lamang kasi ay nakalive. Ano yung nakikita natin yung response? Number 1, nakikita natin yung hostility. Hindi lahat gusto ng katotohanan. Hindi lahat gusto ng katotohanan. Diba? Ayaw, hindi ko na, di ba? Ayaw na magbukas na ano eh. Ayaw na pumirma ng wicked. Ayaw pumirma ng, ayaw na magbukas na sarili. Hindi lahat gusto katotohanan, mga kapatid. Hindi lahat gusto katotohanan. Laging may mga nagtatago. Laging may mga nagtatago. May mga nagtatago sa tao. Ay, ano ba naman kung ano ba yung nakikita natin na bakit pa tayo masyadong nag-care sa sasabihin ng tao? Tingnan mo natin dito. Saan yung response ng mga Hudyo? But the Jews were jealous. Okay, jealous. So they rounded up some bad characters from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some of other brothers before the city official, shouting, "These men who have caused trouble all over the world have now come here." Sa ibang sabi, who have turned the world upside down. No? Makikita ko natin dito, yung mga Hudyo, jealous sila, may units in town, no? Kumuha sila ng mob, ipanapalalamin natin, no? Sa anumang grupo, pag mayroong mob na mayroong bad characters, mayroong mga bad characters, kumuha sila para magulo, binayaran nila. Minsan, sa totoo lang, minsan pagka ang tao hindi makapag-reason, no? Pag hindi makapag-reason, hindi reasonable, ano ang mangyayari? Violence. Atakihin yung pagkatao mo, atakihin yung gender mo, atakihin yung buhay mo, kukuha ng mga pastiprado mo siguro, sa mga past responses mo, ano? Hostile. Hostile. At gano'n, pagka hindi makapag-usap ng diretso, ay gumagawa ng hindi tama. So, some responses are hostile. Hostile. Huwag mo tayong magtaka
kung merong mga nakapos lang dahil sa kanyang paniniwala, dahil noon pa man sinabi ni Jesus, ang mawalan ng buhay ay ang magkakaroon. Noon pa man sinabi ng Panginoon Jesus, if you follow me, deny yourself. Once you deny yourself, ibig sabihin yun, wala nang pinahawakan dito sa mundo, maliban lamang sa Panginoon, at ang mission mo ay yung kanyang pinagagawa. Okay. Ano ba yung response? Meron iba, curious. Meron iba, curious. No? Katulad ng Bereans. So sila isipin. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see what Paul said was true. Napaka-importante mo ito. Hindi dahil nangangaral at hindi dahil mangaral, hindi mo na pag-aaralan kung tama ang kanyang sinasabi. Kaya kung napakainam na meron tayo mismo ay nag-take notes, ngayon naman hindi na take notes, take picture na, no? Pero bakit sa take picture na? Wala rin ang sulat ko, baka niloloko lang ako ito. Curious sila. Serious sila. Ang gusto nila ay totoo. No? Totoo. Merong ebidensya. At ano pang sabi ng mga philosopher? We want to hear you again on this subject. No? Hindi kami maniniwala, hindi kami magiging hostile, pero pag-usapan muli natin. No? Seeker po yun. Meron pong gano'ng mga tao. No? At minsan hindi naman maganda. Bakit po? Kasi mapupush ka mag-aral din. Mapupush ka mag-sit pa rin. No? Okay. Pangatlo, there are people who will openly believe the gospel. May mga tao na pag tinaniman mo ay madaling tumanggap ng Panginoon. Sa Thessalonica, sabi dito, some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas. Ito mga Hudyo na ito, yung dahilan bakit sila, yung kasama nila mga Hudyo ay nag-jealous. Bakit po? Kasi nakikita nila yung mga Hudyo ay nakikinig na at sumasama na nila Paul at Silas. And then, tignan mo natin dito yung next phrase, no? As did a large number of God-fearing Greeks and not a few prominent women. So, makikita mo natin, may mga tao openly believe the gospel. Pangatlo, pangalawa, doon sa verse 12 sa Berea, many of the Jews believe, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. No? Dito among the Greeks, yung prominent women. Siguro itong mga Grego, magsabi natin mas malaking topic sa atin. No? Mas malakas yung boses ng babae sa kanila. And then, pangatlo sa Athens. Few men became followers of Paul and believed. Doon sa Athens, nakapuno naman sila ng youth. Doon sa Thessalonica, marami ang nakakilala sa Panginoon. Hudyo man o mga Grego. Okay. So, pagkatapos nyo, anong nangyari? Tingnan mo natin yung lasting impact. Hindi na natin titignan yung sa Berea sa Athens, tingnan na lang natin sa Thessalonica o Thessalonica. Kasi ito yung lugar na mayroong record. Ano ang nangyari pagkatapos mangaral sila Paul and Silas? Ano yung enduring effect of the gospel among the Thessalonians? So sila yung titignan natin. Una, nagkaroon sila ng loving relationship with God. Si God ngayon ay hindi na lamang isang Diyos na hindi mo kilala, hindi na lamang siya isang Diyos na kinatatakutan, kundi siya ay Ama. No? Ama natin. No? At tayo ay magkakapatid. Sabi ko sa verse 4, for we know, brothers, loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. You know,
how we live among you for your sake. No, nagkaroon sila ng relationship with God. At yun po yung pinakamahalaga dito, na yung bawat isa sa inyo ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Ang daming relationship with God. Hindi ka natatakot sa Diyos. Yung takot mo ngayon magiging reverent, no? Paggalang, hindi ka takot dahil sa ikakaming judgment. Kasi once na you believe sa Panginoon, ang kasama doon, naniniwala tayo na yung kahatulan na dapat tayo, ang hatulan na dapat tayo ang i-judge ng Lord, lahat ng yun, lahat ng kasalanan natin, binayaran ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Isa yun sa pinaniniwalaan natin, no? Na tayo ay minahal ng Panginoon at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pangalawa, nakikita din natin dito, hindi lamang sila naligtas, hindi lamang sila nagkaroon ng loving relationship, meron ngayon silang bagong desire, no? Merong gustong papuntahan. May bagong purpose yung buhay nila. Ano yun? Became imitators of Christ. Maging imitator ni Jesus Christ. So, tinitingnan natin kung ang pangyayari na ito ay nangyari sa Panginoon, ano ang gagawin ng Panginoon? Kung ako ay bibigyan ng kayamanan ng buong mundo, pero kakalikuran ko ang Diyos, ano ang gagawin ni Jesus? Tatanggapin niya kaya? At nakikita natin, di ba? Nung ang Panginoon Jesus ay binigyan siya o ino-opera siya ni Satanas ng kayamanan. Di ba? Sambahin lamang siya. Pero hindi mo yung ginawa ng Panginoon Jesus. No? At nawa, ganun din po tayo. Becoming imitators of our Lord, ang ibig sabihin yun, walang makakapantay, walang makapapalit, hindi natin ipagpapalit yung relasyon natin sa Diyos sa anumang ino-offer na sa iyo. Ano? Imitating Christ, no? Kahit na gutom na tayo, kahit na may pangangailangan tayo, hindi natin ipagpapalit si Kristo para sa ino-offer o para sa panunugyo ng God. Gutom si Jesus, after 40 days ng fasting, ano sinabi ni Satanas? O sige, gawin mong tinapay itong bato. Diba? Ano sabi ni Jesus? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa tawag sa salita. No? Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya doon. Pwede niya bang gawin? Pwede. Pero as imitators of Christ, si Jesus Christ, He submitted Himself sa kalooban ng Ama. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me just as I also imitate Christ. Tingnan mo natin yung Colossians pa. Ano pa ang nangyari sa kanila? Naging contagious po sila. Kung noong panahon ng pandemic, tinatakpan mo yung bibig mo para hindi ka maging contagious. Hindi ka makahawa, di ba? Pero ito, nanghahawa po sila. Now, tingnan mo natin, verse 7. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Verse 8, the Lord's message ran out from you not only in Macedonia and Achaia, your faith in God has become known everywhere. No? Hindi mo uso dito yung social media ng panahon nito, no? Bakit kaya their faith in God has become known everywhere? Bakit kaya? Hindi naman uso ng TV, radio. Alam niyo bakit? Kasi nga, yung Thessalonica ay commercial center. Kung baga sa Pilipinas,
sabihin na yung commercial center doon, sabihin natin yung Divisoria. Di ba? Yung Divisoria, dati, hindi ko alam kung ano ngayon, dati kasi may Bible study ako sa Divisoria eh. May Bible study ako doon sa Divisoria Mall. Pagkatapos magtrabaho yung isang mga doon, nagimit kami doon sa food court, no? Para mayroon kaming karapatang bumamit doon sa mesa, bibili ng maling biskuit, o inumin. Gusto na nagro, akala mo nag-uusap-usap lang ng mga tayo. Doon sa Divisoria, kaya maraming biyahero. Biyahero galing Bicol, biyahero galing Ilocos, maraming kumukuha ng produkto doon. Now, doon sa Thessalonica, lumaki ang gawain, yung mga biyahero, yung mga nagpa-commerce, nakakadalo sila sa gawain, pag uwi nila, nakikikismis nila yung napakinggan nila, nasasabi nila, nakamaganda yun. Kaya sabi dito, your faith in God has become known everywhere. Bakit po? Kasi yung mga nakakinig doon sa Thessalonica, pagbalik nila sa lugar nila, hindi lamang dala nila yung produkto pinamili nila doon, kundi kasama na ang mabuting balita ng Diyos. At nawa, ganun din tayo, pag-uwi natin sa Pilipinas, talaga naman magkakaroon ng reunion, di ba? Pakakain ng magpapakain ka naman, di ka naman magpapabigil. Gawin mo na ang oportunidad yun upang ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Upang magpapuro, upang ituro ang tao, merong Kristo nagmamahal sa inyo. Merong Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay. Sabi ni Kristo Jesus na punta ako rito para magbigay ng buhay at magkaroon kayo nito ng may kasalanan. Kaya sabi sa last sentence, therefore we do not need to say anything about it. Bakit ba naging contagious yung faith nila? Naging contagious. No? Hindi ko alam kung paano yung isipin. Hindi kaya sinasabi na, bilibili na kayo, pagkakapos yun. Lahat ng masuki ko, meron kayong discount. Makinig lang kayo sa akin ng 5 minutes. Kaya no? Hindi ko alam. Pero, dati, nung nag-church lang ako, nag-ikot ako, tapos may nakita ako mga umpukan, no? Umpukan. Sabi ko doon, merong grupo ng mga parang cooperative. Sabi ko sa namuno, pwede ba mabigyan niyo ako ng 5 to 10 minutes? Hindi ako manghihingi, magbibigay pa ako ng Bible. Basta 5 to 10 minutes. At doon sa mga grupo na yun, kailangan nila ng values commitment. So, binibigyan nila ako ng time, 5 to 10 minutes. At mula doon, pagkatapos nyo, magkakaroon ng counseling. Mula doon, mayroong isang pamilya na nagpabukas ng Bible study, and the rest is history. Kung pwede po, pwede tayo maging contagious. Hindi lamang dahil may mga ngaral, kundi dahil may mga mananampalataya na ibinabahagi ang mabuting balita. Kaya kumakalat. Wala na si Paul doon sa your faith in God has become known everywhere. Everywhere. Bakit po? Kasi nga, yung lugar na yun ay pumahan ng mga tao, center of commerce, at pagbalik nila kung saan sila nakapira, binabalita nila ang mabuting balita. Kamuli na makikita natin doon, nagkaroon sila ng tamang pananampalataya sa Diyos, tamang pananampalataya about the early years of salvation. Sabi doon, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. They turn from idols to serve the living and true God. And to wait for His Son from heaven,
Okay? Meron na sila ngayong bagong pananaw. No? Hindi na sila kung ano ang magiging klase, harit ba ako, mataas ba ng uri. No? Alam na nila ang hihintay nila, ang Panginoon Jesus. So, He raised from the dead, Jesus will rescue us from the coming wrath, not from the coming judgment. Sinong nag-rescue sa atin? Si Jesus. Si Jesus. So, nagkaroon na sila ng tamang pananampalataya sa Diyos, tamang pananaw about eternity, tamang pananaw about kaligtasan. So, paano tayo mag-respond sa message nito kung napaka-dry? Napaka-direct. Doon sa responses, may tatlong responses, diba? Pero, ibig sabihin may tatlong klaseng tao. The unconverted, some of them are hostile, yung seekers, yung mga curious, and then yung mga believers. Tingnan mo natin. For the unconverted, the message is repent. Believe in Jesus Christ, turn from idols, and serve the living God. Kung hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas mo, kung wala ka pa kasiguruhan ng kaligtasan, repent, believe in Jesus Christ, turn from idols, and serve the living God. Pangalawa, for the seekers, for those who are curious, no? Pwede mamaya kayo magtanong. Pwede tayo mag-Q&A pagkatapos ng discipleship. Study, inquire, let the truth of the gospel set you free. May mga tao talaga na gusto mo makasigurado, very curious, simple. Hindi naman masama yun. Mainam yun. Mainam po yun. Sa lahat ng mananampalataya, let us imitate Christ. At mga katulad ng mga Thessalonian, let our faith be contagious. Nakakahawa. Hindi yun nakakahawa. Nawa nakakahawa yung ating faith, pananampalataya. Hindi mo tayo makakawaan ng mga tao. Huwag mo natin isip na kakawaan tayo ng tao. Isip natin na mahawa sila, maging contagious yung pananampalataya natin. Alam natin kung sino nag-ahawak ng buhay natin. Alam natin ang ating patutungan. Alam natin na kasama natin ang Diyos na buhay. Naglilingkod tayo sa Diyos na nakarinig, na nakakakita, na yung kanyang kamay ay hindi maisip, kaya niyang abutin tayo. Ang Diyos ay hindi gawa ng tao na may mata hindi nakita, may tenga hindi nakarinig, may bibig na hindi nakakasalita. Ang Diyos po ay nangunguusap sa atin. Kahit ngayon, as we gather rin nangunguusap ang Panginoon. Hindi ko alam kung paano nangunguusap ang Panginoon. Yan ba ay pangusap sa isang non-converted? Yan ba ay pangusap sa isang seeker, sa isang curious? Yan ba ay pangusap sa isang believer? Believer na tinatawag, imitate Christ. Gayahin natin ang Panginoon. Gayahin natin ang Panginoon. Mabuhay tayo para sa Diyos, para sa Panginoon Jesus. At yung pananampalataya natin, yung liwanag natin, yung pagiging kasi natin ay maka-apekto sa mga tao na nakapalibot sa atin. Nawa po. Ano yung respond ninyo? Hindi ko alam. But let us pray. Let us pray. Kaya tayo po ngayon. Let us pray. Panginoon, hindi ko alam ang question ng bawat isa. But I pray, O Lord, kahit doon sa nakakapanood dito, sa mga hindi pa mananampalataya, dalahin ko po, O Diyos, sa iyong awat na bag, sila man, Panginoon, ay mga kilala sa iyo, they will repent, believe in Jesus Christ, and turn from any idols to worship the Lord. Sa bawat seeker, O Lord, sa mga naghahanap, sa mga curious, I pray, Lord, na maging diligent. Banal Espiritu ay kumilos sa kanila, magbukas sa puso't isipan, maunawaan nila ang gospel. At sa aming mga mananampalataya, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw ay kayanin, na mabuhay kami para sa iyo,
At ang pananampalataya namin ay maging pagtulos. In Jesus' name,